Okay, so pag-usapan din po natin itong isang malaking problema din po sa bansa natin, which is the gambling problem or problema po sa sugal. Kasi according to PAGCOR, nasa 30 million plus po yung mga registered Filipinos sa mga gambling websites. So napakalaki po niyan considering yung adult population po natin ay nasa between 60 to 70 million. So halos kalahati ay mga sugarol daw according to PAGCOR. Kaya nung nakita ko po na nag-file si Senator Cheese nitong bill banning gambling ads, I decided to make a video about this. Pag-usapan po natin to create more awareness. Kasi ako po sa tingin ko kaya dumami yung sugarol dito sa Pilipinas ay dahil din po sa mga advertisement at promotion. Kasi kung saan-saan na lang po natin nakikita. Tapos lalo na po ngayon sa panahon natin halos lahat may smartphone. I'm sure nakakita po kayo ng gambling ads kung saan-saan online. So for today po i-discuss ko sa inyo yung mga constitutional provisions, constitutional principles na related sa mga ganitong pag-regulate ng gambling industry, and then ipapakita ko rin po yung bill mismo at magbibigay ako ng mga personal comments and observations ko which I believe ay mas mapapa-improve pa yung bill. And then lastly po magdi-discuss na lang din ako kung ano po yung mga pwede nating gawin na taong bayan regarding mga ganitong advocacies. Okay, so good day po to all of you my fellow taong bayan mga kasimor, at yan po ang video natin for today. Okay, so for the facts of our case po, gusto ko lang kayo bigyan ng quick context or background regarding the gambling problem po in our country. So according to PAGCOR, 32 million adult Filipinos are gamblers. PAGCOR records show. So ito pong balita na to was on August 14, 2025 pa. So ang sinabi ng PAGCOR dito, 32 million Filipinos, roughly half of the 60 million adult population in the country are gamblers. As of July 15, 2025, the PAGCOR has recorded 32, so on and so forth, Filipino electronic gaming players. Tas kung tingnan po ninyo, it was an increase of almost 200% from last year's 8.2 million. So every year may kita natin tumataas talaga yung registration ng mga Filipinos sa mga gambling websites. So 32 nung 2025, pero nung 2026 kinlarify ng PAGCOR 10 million Filipino active on legal e-gambling platform. So una pong clarification na i-discuss ko sa inyo kasi baka maguluhan po kayo. Ang sinabi lang kasi nung 2025 registered. So hindi na clarify dito ng PAGCOR kung whether or not active to. Pero sa 2026 na data na binigay nila ay kinlarify nila dito kung makita po nyo may active na on legal e-gambling platforms. So out of the 30 plus na registered, 10 million yung active. Pero yung 10 million po, kung ako tatanungin nyo, that is still a very big margin po of the population natin. So ang mako-comment ko lang dito, yung personal experience ko dito, ako din mismo po naka-receive na ng mga ilang messages via messenger sa mga kakilala ko na humihingi ng pera. Tapos ang suspetsya ko it's gambling related kasi nung tiningnan ko po yung mga wall nila sa Facebook ay prior na nag-message sa akin, nakita ko nagsishare na kung ano-anong mga gambling websites dati. So ito lang po yung na-experience ko and I'm just sharing kasi siguro sa tingin ko naman po kayo rin yung nanonood naka-experience ng somewhat similar na situation. So that is a showing na medyo madami-dami po talagang involved sa gambling lang talaga sa bansa natin currently. Okay, so again, i-clarify ko lang po according to PAGCOR ngayong 2026, 10 million yung active. Nevertheless, it is still a very significant number na kailangan natin i-address. And then, like what I stated, tingin ko po kasi yung advertisement talaga yung big deal kaya tumataas talaga yearly yung mga nagsusugal sa bansa po natin. Kasi even yung mga famous influencers, mga very famous celebrities, nakikita natin nag-endorse diba, ng mga gambling websites or gambling platforms. So currently, wala pong prohibition doon kaya allowed yun sila. Pero yung naging dilemma lang kasi yung mga iilan sa mga influencers, iilan sa mga artista ay may mga sinabing contradictory sa sugal in past statements sila, pero magugulat tayo biglang sila mismo mag-endorse. So ano kaya yung rason bakit nila nagagawa yun despite them having a contrary or a different position via prior statements or actions nila. So dun pa lang po makita din talaga natin kung gaano ka may influence din talaga yung gambling industry kasi even mga celebrities diba napapaano po nila napapa-yes nila sa promotion. Okay, and then yung pangalawa lang din pong gusto ko i-clarify with all of you ay yung final po ni Senator Cheese Escudero is only a prohibition or yung pagbabawal lang po sa mga advertisement, yung promotion lang ng gambling, hindi yung gambling itself.
So, una po ang mako-comment ko dyan, kasi baka isipin po ninyo bakit hindi nilang pinaban ni Senator Chis Escudero yung total gambling industry. So, mako-comment ko lang, this is actually a good strategy kasi at least ina-address po ni Senator Chis ngayon on a step-by-step basis. Kasi kung kakalabanin mo yung buong gambling industry head-on na yung actual industry pagbabawalan mo, tingin ko po pag ganun, medyo madugo-dugo po talaga yon at sobrang suntok sa buwan pa currently unless na lang yung presidente himself or herself, yung sitting president ay ayaw din talaga sa sugal. So at least dito po, step by step ni Senator Chis, instead of going against the actual industry, yung advertisement lang muna para at least naman hindi masyadong malakas yung resistance. Kasi kung isipin po ninyo, pag pinagsabay sa isa, baka hindi na rin umandar yung sa prohibition ng ads. So dito at least, since separated, ay posibleng umandar na yung prohibition sa ads lang, pero yung pag-prohibit po sa gambling itself ay that's going to be another battle for another story. Yun po yung pinaka-point ko. Kasi sa legislation din po, may ano rin yan may strategy, may timing para mas mapauna mo, mas ma-prioritize or mapatupad mo na yung tingin mong kaya mong mapanalunan na laban ngayon na although hindi directly ma-address yung main issue ay at least nakaka-solve ng minor issues which hopefully will lead to a solution na parang maging step by step na ito muna tapos mapupunta na eventually dun sa main problem. So this is a good strategy po ni Senator Chis Escudero kung ako po ang tatanungin ninyo. And for brief history lang po, this was filed on July 28, 2026. So antayin na lang din po natin once mag-start na talaga yung mga committee hearings nitong bill na to until eventually ma-put siya on the plenary tapos mapagbotohan ng senators para at least makita natin sino yung mga pro or anti para tayo po, I mean ako, I have a personal advocacy din against gambling. So kung kayo rin po, same yung position nyo sa akin, makita natin sino yung mga senators, sino yung mga politicians na may similar advocacy sa atin. Kasi kung may similar, edi supportahan po natin sila. And then, alam ko rin naman po, I'm sure sa mga other political issues, merong ilan sa inyo siguro ayaw kay Senator Chis. So timbangin nyo na lang po yung mga other issues nyo sa kanya versus sa mga certain advocacies din niya na pabor kayo. So yan lang naman talaga yung kailangan nating timbangin as the taong bayan na mga bumuboto. Tingnan natin yung pros and cons sa mga candidates tapos kung mas madaming pros ang isang candidate, ang isang politiko na relatable sa mga personal advocacies natin, mga political interest or position din natin, ay supportahan po natin yun despite na hindi tayo pabor dun sa iilan nilang political positions. Okay, so yan lang po for the facts of our discussion. Medyo napahaba na nga po, napunta na tayo din sa mga usapang election na rin But anyway po, ngayon pag-usapan naman natin yung mga legal principles in relation sa mga ganitong pag-regulate po ng mga certain industries. Okay, so una po pala i-clarify ko lang din, 'di ba, yung pinaka nakikita talaga natin sa media ngayon, sa mga balita, yung Senate Impeachment Trial Court. So baka magtaka kayo bakit biglang may bill na ganito na na-file si Senator Escudero nung July 28 lang. So currently, yung Senate po na-convene siya as Senate Impeachment Trial Court in the morning tapos sa hapon 3 o'clock pataas ay yung general legislative function na po nila yon, yung mga Senate session, regular Senate sessions. So pag naka-convene po sila as a regular Senate, pwede pa rin po yan sila mag-file ng bill. So yung point ko lang po dito, legal at constitutional at allowed po to yung mga ganitong actions talaga ng mga senator natin. And I just want to explain this para mas klaro talaga kasi baka may misconception kayo na pag impeachment lang talaga. Hindi po yun ganon. Yung Senate po dapat ay nagfa-function pa rin. At maganda lang ngayon, at least nakikita natin na nagtatrabaho pa rin po talaga yung mga senators natin to address yung mga problema po, yung mga grave problems of our country. One of which is the gambling problem nga kung ako ang tatanungin ninyo. Okay, so ngayon po ang i-discuss ko naman yung tungkol sa tinatawag na police power. So yung police power po, that is a constitutional power po yan ng government. So ang simplest way to explain that is for the greater good. So when you say for the greater good, may mga iilang bagay po na pwede pakialaman yung government, i-regulate ng government para mas makinabang yung general public or yung karamihan ng tao po sa bansa natin. So in this case po, ang maapektuhan via this bill ni Senator Chis is the gambling industry. Tapos yung layunin niyan ay para ma-promote yung general welfare at yung ikabubuti ng general public, 'di ba? In other words, protektahan po yung general public from mga gambling ads, promotions para hindi malulong po sa sugal. Yun yung pinaka-point talaga. Again, this is what we call the police power of the state. So ipakita ko na lang din po yung sa Constitution. So this will fall under Article 2 po, Declaration of Principles and State Policy. So this is the 1987 Constitution pa rin. Ang relevant provisions po natin dito will be Section
Section 12 and Section 13 kasi kung tingnan po ninyo sa Section 12 last sentence, the natural and primary right and duty of parents in the rearing po yung pag-alaga ng youth or civic efficiency and development of moral character shall receive the support of the government. So dito nga, it's a protection for the general public against gambling promotion. And then Section 13, the state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social being. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism and encourage their involvement in public and civic affairs. So sa Section 13, itong first sentence yung more applicable dito kasi dapat pangalagaan po, protektahan natin yung mga youth na hindi sila malulong sa sugal. At syempre hindi lang yung youth, yung mga adults din po, yung mga young adults na posible ding malulong sa sugal through promotions. Kasi like what I stated earlier, ngayon nga very rampant na yung mga social media promotion. I'm sure nga yung mga influencers, nakikita niyo yung mga famous celebrities. So kung idol po yun ng mga youth, ng mga young adults, yung mga influencers, yung mga artista na yun, ay posible tingnan nila or bisitahin nila yung mga pinopromote ng mga yun. Tapos doon na magsimula, mapasok sila basically sa isang rabbit hole at yung rabbit hole na yun ay yung gambling addiction. So yan po ang gusto maiwasan ng ganitong bill. And it is for that reason kaya ako I'm very supportive of this kasi again like what I stated, alam po natin kung gaano ka-influential yung gambling industry at kung gaano din kadaming pera sa gambling industry. So ang dali talaga nila makakuha ng yes sa mga promotions. At yung mako-comment ko lang dito actually sa bill ni Senator Cheese. So overall maayos naman na siya kasi pinecify nila directly yung mga influencer na bawal yon kahit na hindi bayad or bayad hindi pa rin pwede yung promotion. But ang mako-comment ko lang talaga sa bill na to ay yung nasa Section 10, yung sa penalties. So kung makita po ninyo dito, yung penalties is for the first offense, 200,000 imprisonment. Second offense, fine 300,000 imprisonment. Third offense, 500,000. So yung comment ko lang po talaga ay yung tungkol sa fine kasi medyo mababa po eh. Diba? Like what I stated, very influential, madaming pera yung gambling industry. So itong 500,000 as a fine ay maliit to siya considering the finances involved sa gambling industry. So kung ako tatanungin, dapat taasan to in the millions eh para maging deterrent talaga. Kasi ang mangyayari dyan ngayon, kung titingnan din natin yung penalties, ang nakalagay fine or imprisonment. So ibig sabihin po niyan, kung magkaroon talaga ng violation of this bill, eventually kung maging batas talaga to, so magkaroon ng violation, pwede pumili yung judge na fine pero walang kulong kasi or po eh. So to better improve this para maging deterrent talaga, dapat fine and imprisonment or at least fine pero sobrang taas kung or talaga gusto i-stick tong or na word. So dito, gawin na tong million sana minimum, 1 million, 5 million, 10 million para maging deterrent talaga, di ba? Kasi again, yung gambling industry nga, madaming pera involved. And actually, nasa explanatory note po yan ni Senator Cheese dito. Ayan, no? The Philippine gambling industry in particular is experiencing record-breaking growth, with gross gaming revenues reaching 396 billion in fiscal year 2025. So imagine, a billion po yan. Tapos for sure, itong na-record na to, na 396 billion, ito lang yung legal na sugal, yung mga na-regulate talaga ng PAGCOR. Eh paano pa yung mga illegal, di ba, na hindi na na-regulate or na-monitor. So hindi na yung nakabayad or naka-report ng mga income nila for tax purposes. Okay, so again, going back po to Section 10. So just in case po, Senator Cheese, kung nanonood kayo, hopefully you can consider what I stated na taasan tong penalties or going and instead of or. Pero kung talagang gusto nyo po or, please make the penalties higher para maging deterrent talaga to those involved sa gambling industry. Yan lang naman yung mako-comment ko. Everything else, I've read this, okay naman po yung bill. At sa mga gusto po mag-review ng bill na to, you may visit the Senate of the Philippines website, tapos punta lang po kayo sa bills and then i-search nyo lang po Senate Bill 2347. Okay, so ngayon po, explain ko naman kung ano ba talaga yung mga duty and responsibilities po natin tayong mga taong bayan sa mga ganitong advocacies. Okay, so yung pinakauna po talagang trabaho natin is i-monitor yung development at progress ng bill. Kasi meron pong iilang mga legislators tayo, although hindi ko po sinasabi ito yung ginawa ni Senator Cheese kaya niya final yung bill na to. Meron pong iilan na nagpa-file lang ng bill, mga controversial na bill, para lang mag-create or makakuha ng media mileage or mga interviews. Tapos after ma-file, after ng mga media exposure ay wala na, hindi na uusad yung bill. So i-monitor po natin, tapos tingnan natin ano yung naging development para makita natin yung sincerity ng author, kung whether or not totoo ba talaga yung advocacy or it's simply for media mileage purposes. So yan yung pinakauna nating trabaho. And then of course, yung pangalawa niyan ay kahit wala pa po yung mga ganitong bill,
i-remind natin yung mga kilala natin na at the end of the day talaga walang nananalo sa sugal unless na lang ikaw yung casino mismo. Kasi statistically, if you look at the odds lang of gambling, it's really favorable po towards the house yan. Tas may rake pa po yan na system. So ito po, i-share ko na lang din yung personal experience ko. So ako before ay naglalaro po ako ng online poker. So when I played online poker, hindi po ako nalugi. I started with around 7,000 pesos. Tapos napalaki ko po yun in the millions in a span of close to around 4 years yung online poker career ko. So ako po yung isa before sa nagbebenta ng Poker Stars na dollars dun sa Poker Manila pa na website. So yung experience ko po dun, may mga repeat buyers po ako ng Poker Stars dollars before na umaabot sa hundreds of thousands, na meron pang iba na close to 1 million na yung binili sa akin, isang tao lang. Tapos it came to a point na ina-advise ko pa sila, tinuturuan ko sila ng bankroll management para hindi sila mabust agad. Tapos ang nakita ko kasi parang walang epekto sa kanila eh. Masyado daw mabagal pag ganun yung strategy. Gusto daw nila ganito para mabilis. So yung point ko lang talaga, once a person starts yung gambling tapos he does not view it objectively or he does not view it as a parang source of income, kundi for for entertainment purposes, hindi talaga nila nare-realize na ang dami na nilang nasusunog or natatalo na pera. Like the example that I gave you nga, I had multiple clients before na bumibili ng dollars, repeat na bumibili, na in the hundreds of thousands na nga yung binili. Pero ako personally, hindi po ako nalugi. So kung kilala nyo po talaga ako, I'm sure may idea kayo ano yung username ko before sa Poker Stars. Meron din kasi mga system yun na kailangan mo talaga i-maximize, like yung rake back. So yung Poker Stars kasi noon, meron silang rake, kukuha sila. So kung regular ka naglalaro, may percent ka doon na babalik sa'yo. Hindi alam po ng mga casuals yung mga ganyang program. So kinakain ka na ng rake pag casual ka lang, tas matatalo ka pa ng mga other players. So talagang lugi ka talaga. At yung term pa nga niyan dati, pag hindi mo alam paano manalo sa table, it's most likely ikaw yung fish, yung tawag niyan sa poker. Na ikaw yung kinakain basically ng mga other players, na tawag naman ay shark. Yan yung mga concept sa poker. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Huwag niyo po sana kalimutan i-like itong video, mag-subscribe po sa YouTube channel ko, and as usual, special thanks po to all my Associates for Truth members. Maraming salamat po sa suporta, and until next time, see you all po. Bye-bye!